Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ang aking pong bahagi ngayon ay Genesis, Kabanata 42, talata 1 hanggang 8. Nagpunta sa Ehipto ang mga kapatid ni Jose. Nang mabalitaan ni Jacob na maraming pagkain sa Ehipto, sinabi niya sa kanyang mga anak na lalaki, "Ano pang hinihintay ninyo? Pumunta kayo sa Ehipto at bumili agad ng pagkain upang hindi tayo mamatay sa gutom. Balita ako'y maraming pagkain doon." Pumunta nga sa Ehipto ang 10 kapatid ni Jose upang bumili ng pagkain. Si Benjamin, ang tunay na kapatid ni Jose, ay hindi na pinasama ni Jacob sa takot na may masamang mangyari sa kanya. Kasama ng ibang taga-Kanaan, lumakad ang mga anak ni Jacob upang bumili ng pagkain sapagkat laganap na ang taggutom sa buong Kanaan. Bilang gobernador ng Ehipto, si Jose ang nagbebenta ng pagkain sa mga tao. Kaya't sa kanya pumunta ang kanyang mga kapatid. Paglapit ng mga ito, sila yumukod sa kanyang harapan. Nakilala agad ni Jose ang mga kapatid niya, ngunit hindi siya nagpahalata. "Taga saan kayo?" mabagsik niyang tanong. "Taga Kanaan po. Naparito po kami upang bumili ng pagkain," tugon nila. Nakilala nga ni Jose ang kanyang mga kapatid, ngunit hindi siya namukhaan ng mga ito. Ito ang salita ng Diyos. Amen. Mapagpalang araw po sa ating lahat. Narito po ang aking daily devotion sa Book of Genesis, chapter 42, verse 9 to 16. Naalala niya ang kanyang mga panaginip tungkol sa kanya. Kaya't sinabi niya, "Kayo'y mga espiya at naparito kayo upang makita ang kahinaan ng aming bansa, hindi ba?" "Hindi po. Kami pong mga lingkod ninyo'y bumibili lamang ng pagkain. Magkakapatid po kami at kami mga taong tapat. Hindi po kami ang mga espiya." "Hindi ako naniniwala," sabi ni Jose, "naparito kayo upang alamin ang kahinaan ng aming bansa." Kaya't nagmakaawa sila, "Ginoo, kami po ay 12 magkakapatid. Nasa Kanaan po ang aming ama. Pinaiwan po ang bunso naming kapatid, ang isa po na may namatay na." Sinabi ni Jose, "Tulad ng sinabi ko, kayo'y mga espiya, at isinusumpa ko sa ngalan ng Paraon, hindi kayo makakaalis hanggang hindi ninyo dinadala rito ang inyong bunsong kapatid. Umuwi ang isa sa inyo at kunin siya. Ang iba'y ikukulong dito hanggang hindi ninyo napatutunayan ang inyong sinasabi." Amen po. Isang mapagpalang araw pong muli sa ating lahat. Akin pong muling ibabahagi sa inyo ang pang-araw-araw na pag-aalay na aking puso mula sa salita ng Diyos. Sinasabi po dito sa ika-42 ng Genesis, versikulo 17 hanggang 24. 3 araw niyang ikinulong ang kanyang mga kapatid. Pagsapit ng 3 araw, sinabi ni Jose sa kanila, "Ako'y may takot sa Diyos. Bibigyan ko kayo ng pagkakataong mabuhay kung gagawin ninyo ito. Kung talagang nagsasabi kayo ng totoo, isa lamang sa inyo ang ibibilanggo. Ang iba'y makakaalis na at maaari nang iuwi ang pagkain binili ninyo para sa inyong mga pamilya. Ngunit pagbalik ninyo ay kailangang isama ninyo ang bunso ninyong kapatid. Dito ko malalaman na kayo'y nagsasabi ng totoo at hindi kayo mamamatay." Sumang-ayon ang lahat. Pagkatapos, ang sabi nila sa isa't isa, "Nagbabayad na tayo ngayon sa ginawa natin sa ating kapatid. Nakikita natin ang paghihirap ng kanyang kalooban noon, ngunit hindi natin pinansin ang kanyang pagmamakaawa. Kaya tayo naman ngayon ang nasa kagipitan." "Iyan na nga ba ang sinasabi ko?" sabi ni Ruben. "Nakiusap ako sa inyong huwag saktan ang bata, ngunit hindi kayo nakinig. Ngayon, pinagbabayad tayo sa kanyang kamatayan." Hindi nila alam na nauunawaan ni Jose ang kanilang usapan, sapagkat gumagamit pa ito ng tagasalin sa wika kapag humaharap sa kanila. Iniwan muna sila ni Jose dahil sa hindi na niya mapigil ang pag-iyak. Nang panatag na ang kanyang kalooban, bumalik siya at ibinukod si Simeon. Pinagapos niya ito sa harapan nila. Ito po ang mga salita ng Diyos.
Amen. Ang aklat ng Genesis, Kabanata 42, versikulo 25 hanggang 31. At ang sabi, iniutos ni Jose na punuin ng trigo ang kanilang mga sako at ilagay doon ang salaping ibinayad nila. Pinagbigyan pa sila ng makakain sa kanilang paglalakbay. Nasunod lahat ang utos ni Jose, ikinarga ng magkakapatid sa mga asno ang kanilang biniling pagkain at sila'y umalis. Pagsapit ng gabi, tumigil sila upang magpahinga. Binuksan ng isa ang kanyang sako upang pakainin ng asno niya at nakita ang salapi sa loob ng sako. Napasigaw ito, ibinalik sa akin ang aking salapi, ito aking sako. Nanginig sila sa takot at nagtalong sa isa't isa, ano ang ginawang ito sa atin ng Diyos? Pagdating nila sa Kanaan, isinalaysay nila kay Jacob ang nangyari sa kanila. Sinabi nila, Ama, napakabagsik pong magsalita ng gobernador sa Ehipto. Akalain ba naman ninyong pagbintangan pa kaming mga espiya? Sinabi po naming mga tapat na tao kami at hindi mga espiya. Ito ang salita ng Diyos. Amen. Good evening, everyone. Our scripture for today is from the book of Genesis, chapter 42, verse 32 to 38. Kami ay 12 magkakapatid na mga anak ng aming ama. Ang isa'y wala na, at ang bunso ay nasa aming ama ngayon sa lupain ni Kanaan. At sinabi sa amin ng lalaking yaon ng Panginoon sa lupain, dito ko makikilala na kayo'y mga taong tapat. Mag-iwan kayo sa akin ng isa sa inyong magkakapatid at magsipagdala kayo ng trigo dahil sa kagutom sa inyong mga bahay at kayo'y yumaon. At dalhin ninyo rito sa akin ang inyong kapatid na bunso, kung gayo'y makikilala ko na kayo hindi mga tiktik, kundi kayo'y mga taong tapat. Sa ganito'y isasauli ko sa inyo ang inyong kapatid at inyong mga ngalakal sa lupain. At nangyari na pag-aalis ng laman ng kanilang mga bayong na narito sa bayong na bawat isa ay nakalagay ang balot ng kanya-kanyang salapi. At nang makita nila at ng kanilang ama ang kanilang mga balot ng salapi ay nangatakot. At sinabi sa kanila ng kanilang amang si Jacob, inalis na ninyo ang aking mga anak. Si Jose ay wala at si Simon ay wala at aalisin pa ninyo si Benjamin. Lahat ng bagay na ito ay laban sa akin. At nagsalita si Ruben sa kanyang ama na sinasabi, ipapatay mo ang aking 2 anak kung siya'y hindi ko dalhin sa iyo. Ibigay mo sa aking kamay at siya'y aking ibabalik sa iyo. At kanyang sinabi, hindi yayaon ang aking anak na kasama ninyo sapagkat ang kanyang kapatid ay patay na. At siya'y lamang ang natitira kung mangyayari sa kanya ang anumang kapahamakan sa daan na inyong paroroonan ay pababain nga ninyo ang aking mga uban sa Sheol na may kapangalawan. Is the word of God. Amen.